Hello mga mamis! Today, ang gagawin kong cake ay napaka-special siya. Siyempre, para sa Junax ko ito. Every year, excited siya kung ano yung cake na gagawin ko. So, buti na lang, wala talaga akong kasabay ngayon na cake order. So, yan kung makikita ninyo, ang ginagawa ko ngayon is ube moist cake. Tapos, nilagyan ko siya ng filling din na caramel. Yema caramel, ganon. Tapos, ano siya, caramel crunch. Ganon. Tapos, yung filling niyan, for personal consumption nga pala, ang ginagamit ko ay buttercream or CBC siya. Kasi, umay na ako sa amoy talaga ng whipping cream. Kaya, mas gusto ko na i-try syempre yung ibang flavor naman. Ganun. Para at least kainin nila. Kasi, kahit yung mga Junax ko, ayaw na din talaga nila ng cake. Pero kapag mga bago yung or iba yung ginagamit ko, then kumakain sila din. Tapos, ayan, 4 layer nga pala ito. Ang gagawin ko nga palang team ngayon ay Gremish at saka Gremish shake. So, yan na yan. Ako din yung gumawa ng crunch na yan. So, ganyan lang, sugar lang naman siya. Para at least exciting kapag ginaga. So, 4 na layer siya. And then, dinagdagan ko din yan siya ng cupcake sa ibabaw. Kasi, pa-cone shape itong gagawin ko dito eh. Tapos yan, ganyan lang. So, bali may maliit pa na cupcake sa ibabaw. And then, tatabasin ko nga pala yan siya. Tapos, yung mga pinagtabasan ko na yan, ayan, isasalpak ko yan siya. Para, hindi siya ganun mahirap lagyan ng, ng frosting. Naka-shape pa din siya na cone kahit papano. So, hindi ako madalas mag-offer actually sa client ng ibang flavor. Optional lang siya. Kadalasan kasi vanilla at saka chocomilk lang yung pinapagawa nila. Though, available naman yung ibang flavor. Kaya lang, on request siya subject to availability. Kaya, medyo mas pricing yung rate kapag sa ibang flavor ng cake. Pero kapag sa vanilla at saka sa chocomilk, kadalasan yan, same price lang yung ino-offer ko. Choice of vanilla or chocomilk siya para hindi na ako mahirapan mag-costing. Average rate, doon ako nagbe-base. Pero kapag sa mga ibang flavor ng ganyan, may additional ako since hindi siya lagi available sa akin. Optional lang siya. Tapos ayan, since naka-shape ko na ng ganyan, next na lalagyan ko na siya ay ang kanyang frosting. Yung frosting ko na yan is gawa siya sa buttercream or sa CBC. 1 stick lang yan siya ng butter and isang lata ng condensed milk. So, hindi ko na siya nilagyan ng powdered sugar or anything. Basta yan lang silang dalawa lang yung winip ko. Actually, sobrang tamis na siya para sa akin. Mababa kasi pang timpla ko sa matamis talaga. Kaya, kung mapapansin ninyo, manipis lang na frosting yung nilagay ko, enough lang siya na makover. Tapos, hindi ko na siya ganun kinapalan. Ang design nga pala niyan yung sa outer part niya. Hindi ko siya nilagyan ng buhok kagaya ni Huggy Wuggy. Tinap-tap ko lang yan siya ng spatula para magkaroon siya ng texture. So, ayan, hindi ko na siya totally pinakinis. Basta medyo shape lang siya ng cone. Okay na yan. So, ayan nga, para magkaroon siya ng parang balahibo na na texture niya, itap-tap lang yan yung spatula. Hindi kailangan perfect. Basta ganyan lang, tiyagaan na lang siya, itatap-tap talaga. Kapag kapag sa yung may buhok-buhok, aside from mas madaming buttercream na magagamit, masyado na siyang matamis eh. May choco crunch na siya sa loob. Sakto na yung tamis na yun para mag-complement doon sa bread niya. Ube moist cake nga pala yan siya. So, actually, halos ayaw pa ihiwa ng anak ko talaga itong cake niya na to. Sobrang excited siya pagkakita niya pala na kulay purple. Tapos naka-shape pala ng ganyan. Sobrang happy na niya. Alam niya na nag-remish yung kanyang cake na para sa birthday niya na ngayon. Kasi yun last 2 years na first time nag-start ako mag-bake. Yun ang ginawa ko si SpongeBob. Tapos sumunod si Huggy Wuggy. Ayan nga pala yung paa niya. Sobrang nakakatuwa gawin niyang yung paa niya, nag-wiggle-wiggle siya si buttercream. Nakakatuwa siya i-shape ng ganyan. Iba yung texture talaga nila compare with whipping cream. Si whipping cream kasi sobrang soft niya. Ito, nagwi-wiggle-wiggle yung soft niya pero sumusunod siya kaagad pag sinishape mo, ganun siya. Nakakatuwa din. Siguro pag hindi ko pa ganun gamay talaga si buttercream. Ang maganda sa kanya kasi tumitigas siya kapag nilagay nyo siya sa chiller, tapos may isi-shape nyo siya na maganda, and then pwede nyo siyang hawakan. Tapos pag kinain nyo din siya, parang siyang ice cream na nagme-melt sa mouth. Yun yung kinagandahan kay buttercream. Kaya lang, siya, natatamisan talaga ako. Pero nakakatuwa din siyang i-shape. Ganun. Iba-iba talaga yung
kumbaga may mga cake na bumabagay siya sa buttercream, bagay sa whipping cream, sakto na sa whipping cream, ganon. Buttercream kasi, ang sarap niyang kainin. Nakakatuwa siya. Tapos, ayan, na-shape mo din siya talaga ng ganyan. Ang ano mo lang is, mabilis talaga siya matunaw. Compare sa sa whipping cream, mas stable yun. Ito, mas mabilis siya mag-melt, mas sensitive siya magpawis, ganyan. Tapos, so, mapapansin niyo medyo matte yung kanyang finish, diba? Kasi kakalabas lang niya sa chiller. Matigas na yan siya. Kaya, pag yung sa mga details na ganyan na kamay-kamay, nakakatuwa siya kasi, naka-shape talaga siya, nakakapit siya ng maigi. Pero kapag ibabiyahin nyo siya na matagal, then for sure matutunaw at mag-slide siya. Yung ginamit ko nga pala sa face details niya, sa eye details niya, whipping cream na kasi nawala sa isip ko na may details nga pala siya sa mukha. Lahat ng na prepare ko na buttercream, nalagyan ko na ng kulay. So, ayan, hindi pa ganun dumudulas yan sa whipping cream kasi hindi pa siya ganun nagpapawis. Kaya mapapansin nyo, okay pa siya. Pero kapag kasi si buttercream, pag nag-start na siya magpawis, may hirapan ka na maglagay ng details sa labas niya talaga, lalo na pag whipping cream kasi hindi talaga pwedeng pag-combine si whipping cream at saka si buttercream, lalo na sa gilid yung detail kasi mag-slide talaga siya. So, ito naman for personal consumption siya, kaya ayos lang. Hindi naman siya so far mag-slide since andyan lang naman, ilalagay ko lang din sa chiller. Tapos, itong mata niya is whipping cream pa din yan siya. Sobrang cute gawin ni Grammys nga pala. Tapos, very helpful sa akin yung toothpick kapag nagagawa ako ng ganyan ng mga details kasi para siya bang royal icing na mag-smoothen yung kanyang surface, itap-tap, itusok-tusok mo lang siya ng ganyan. So, ayan, kahit yung yung details niya sa paa, ang ginamit ko din lang yung kulay itim, whipping cream din lang yan siya, diba? So, hindi pa mahahalata nag-slide siya ngayon, pero slightly nag-start na mag-melt yan yung buttercream. Yun yung kumbaga hindi ideal sa whether dito sa atin, sa Pilipinas, yung buttercream 'di ba? Siguro pag ibang klase ng buttercream like yung sa mga American, then pwede siya kasi American buttercream, pwede mo siyang dagdagan ng powdered sugar. Pero kapag yung sa CBC na ganyan, hindi siya pwede na matagal talaga sa labas ng fridge. Ganon. Lalo na pag mainit, for sure magme-meltdown yan siya. Tapos, ito na nga yung pilikmata ni Grammys. O, ayan, diba? Very simple lang. And then, hindi ko nga pala na-record nung nilagay ko yung kanyang mata at saka yung kanyang kilay. So, ayan na, tapos na si Grammys. Ang next na gagawin ko ay yung kanyang Grammys shake. Yung Grammys shake niyan is gawa din lang siya sa 2 cupcake na pinagpatong ko. Hiniwa ko lang sa gitna para magkaroon siya ng layer. Tapos, ito yung maganda sa buttercream kasi natigas siya talaga, makapit masyado. Hindi siya ganun nadulas, no? Compare sa whipping cream talaga, nadulas talaga siya, ganun. So, ganyan lang. Tapos, hindi ko na siya nilagyan ng crunch. Basta ganyan lang, pagdikitin ko lang siya. And then, konti na lang kasi natira na na prepare kong buttercream. Ang size kasi ng cake na yun is parang nasa nasa 5 inches diameter by 4 siya umabot. So, sakto lang talaga yung isang stick at isang lata ng ng condensed milk. So, medyo kulang siya siguro. Kailangan ng mas madami pa siguro kapag gagawa ka ng isang cake. Hindi ko kasi siya nasusubukan pa mag-market gamit ang ang tawag nito buttercream lang. Kadalasan kasi whipping cream gamit ko. So, ayan, sobrang nipis din lang nalagay ko dito. Kasi nga, sobrang tamis talaga niya. Sakto lang yung nipis niyan para mag-complement siya doon sa bread. Pag sobrang kapal kasi, halos hindi mo na ma-distinguish yung lasa ng cake niya, sa tamis na lang na malalasahan mo. So, ganyan lang siya, Grammys shake. Yung Grammys shake, actually, hindi siya kulay purple, parang kulay white siya. Pero yan, hinayaan ko na. Wala na nga ako excess, okay na yan, kulay purple. Tapos, ayun siya, papatigasin ko lang yan siya para ma-cut ko yung ibabaw. Yun yung maganda pag sa buttercream, pwede mo siyang gawin talaga kahit matigas. Tapos, ayan, slightly nga pala na nagmo-moist na yan siya, kaya medyo nahihirapan ako lagyan ng dedication yan. Kasi whipping cream lang yan siya. Dumudulas siya ng unti, di ba? Hindi ko na ginandahan yung sulat ko na yan kasi yung sa Grammys naman hindi talaga ganun kaganda yung pagkakasulat So, ayan. Tapos, lalagyan ko na din lang yan siya sa ibabaw ng whipping cream na white para may accent din lang siya. Tapos, nilagyan ko siya ng
ng caramel sauce. O, di ba perfect na perfect ang kanyang shake. Tapos, nilagyan ko din lang siya ng draggy sprinkle, and then yung kulay pula na yan, since wala naman akong sherry. Ang nilagay ko dyan ay whipping cream lang na red, tapos nilagyan ko ng straw, and then yung crunch, tapos yan yung mata, nilagyan ko na ng puti. So, ito na yung final look. Yun lang, sobrang happy ng anak ko pagkakita niya, talaga ayaw niya pa slice si grenade. So, salamat sa inyong panonood mga mami. Paalam. Ciao!